Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Una sa lahat ay gusto ko pong magpasalamat kay Attorney Princess Abante mga kababayan. O dahil po dito. Ayan po. Tayo po ay pinadalahan ni ng spokesperson ng House of Representatives, Attorney Princess Abante, ng t-shirt na ang nakasulat ay forthwith. Ito po ngayon ang salita na siguro pinaka-controversial ngayong taon. Kaya naman ayos ba? Maganda ba? Bagay ba? Forthwith. Agad-agad. Ang ibig sabihin po noon immediately. Pero binago to ni Chis Escudero. Ewan ko ba mga taga-UP? Alam ba matatalino mga taga-UP? Bakit yung isang taga-UP na yon hindi maintindihan kung ano ibig sabihin ng forthwith. Baka yun lang yun, di ba? Sabi nga nung isang taga-UP, nung siya yung nagsalita dun sa mga graduates ng UP, sablay sa UP. Sablay sa UP, etong si Chis Escudero. Kasi sa lahat ata ng taga-UP, siya lang ang hindi nakakaintindi ng forthwith. At binago pa ang ibig sabihin ng salitang forthwith. Anyway, hindi naman po yan pag-uusapan natin si Chis Escudero kasi unang-una, parang nakakatamad na rin pag-usapan yung tao na yan dahil ang dami ng issue. Ang dami na niyang issue at bahala na siyang managot o sumagot sa mga bintang laban sa kanya. Kaya sa totoo lang mga kababayan, lalong-lalo na dito sa lumalabas sa mga anomalya sa flood control projects, nakakaano na po nakakasawa na rin na meron kang kampihan sa kanila. Kasi sa totoo lang, alam niyo, yung mga politiko na iniimbestigahan itong DPWH dahil sa mga anomalya sa public works, tama yung sinabi ni Karen Davila Di ba? Galit na galit kayo dyan sa DPWH. Malakas ang loob nila dahil sa utos nyo rin ng mga politiko. Saan ba nanggagaling ang pondo na ginagamit ng DPWH? Hindi ba sa mga politiko? Diba? Meron silang mga proyekto ang gumagawa DPWH. So sising-sisi, itong DPWH. Ito naman DPWH, syempre, sunod-sunuran. Dahil kumikita rin sila hindi naman ibig sabihin, labas na ang DPWH ang public works. Hindi, kasi kumikita rin sila dyan Sino ba ang mga kumikita dyan sa public works? District engineer, assistant district engineer, yung head ng construction, sa quality control, material testing. Yan ang kumikita sa DPWH. Pati yung mga inspector. Kaya nga mga inspector, hindi na nag-inspection Dinadala na lang dun sa sa Pegasus. Kaya kahit saan dyan sa Quezon Ab Kaya napapabayaan yung mga proyekto. Hindi na po sinisilip. Kaya palpak-palpak po ang nangyari dyan sa flood control. Sisisihin nyo DPWH pero meron din naman kayong CATCOM. Bago pa dumating sa DPWH, wala na si magkano na lang ang pondo. At ibibigay nyo sa kontraktor, sabi ni Senator Ping Lacson, 40% na lang. Kung 100 million, 40 million na lang matitira sa kontraktor para ipatupad yung proyekto. Ano mangyayari doon? Ano expect mo? Susundin mo yung nandun sa program of works? Pag sinunod mo yun, lugi ka na. So, kung napanood niyo yung sinabi ni Ping Lacson, yung kanyang privilege speech, ay talagang malulula ka sa kitaan ng mga hayop, ng mga politiko, pati mga opisyal ng public works, pati na etong mga kontraktor. Nakita nga akong video, napanood yung video. Walang lupa lang mga kababayan lupa. Slow protection, lupa lang. Yung konkreto, ibinubuhos direkta doon sa lupa. Wala man lang wala man lang tawag doon, parang basta lupa binubuhos yung konkreto, maano lang yung konkreto, tapos lagyan nila ng bato, anak ng tete. Hindi po ganoon ang design ng slow protection. Kaya sobrang lala na po ng corruption dito sa ating bansa. Alam niyo kahit saan ka tumingin, sa Kongreso, sa Senado,
sa mga ahensya ng gobyerno, lahat po ay corrupt. Wala na po ata tayong pwedeng sabihin na ito hindi corrupt. Bibihira na lang, mabibilang mo na lang sa daliri. Kaya siguro kinakailangan natin ngayon magpalit na tayo ng ating mga namumuno sa ating bayan. Wag na po yung matatagal na po sa politika kasi tignan ninyo yung mga nandiyan sa Senado, pabalik-balik lang sila. Pagkatapos makulong, magiging senador uli. Diba? Sino ba yung mga nakulong dyan? Alam niyo na kung sino yung nakulong dyan eh. Ano mga kaso? Plunder. Nagnakaw sa kaban ng bayan pero ngayon senador. Sino pa yung mga nakulong dyan? Illegal possession of firearms. Tapos nandyan pa rin. Nag-number 1 pa. Ob naman. Sino-sino pa, pabalik-balik na lang eh. Kapag ganyan ang nangyari sa ating bansa, sila pa rin ang binabalik natin, ibinoboto natin, mga kababayan. Palubog ng palubog po itong ating bansa. Palubog ng palubog po itong minamahal nating bansang Pilipinas. Kaya kinakailangan po nating siguro magpalit na tayo. Ang problema, yung mga matitino na gusto nating mamuno sa ating bayan ay sobra pa pong mga bata. Hindi pa po qualified para maging senador, para maging presidente. Kasi nga po dahil sa edad. Kasi may limit eh. Na kailangan gantong edad para bago ka maging presidente. So sayang mga kababayan. Eto mga kababayan, si Gardo Versosa may post. Sabi niya, si Mayor Vico Soto ang huling alas ng Pilipinas. Ayon po yan kay Gardo Versosa. Agree ba kayo? Ako agree. Agree po ako dyan. Kasi nawawala na ng pag-asa si Gardo Versosa eh. Halos lahat, alam niyo may nakakausap din ako. Sabi nila, wala nang pag-asa Pilipinas. Sila rin naman yun nandyan eh. Magkakatropa yan, magkakaibigan yan. Wala ka nang mapipiling matino dyan. Sabi ni Gardo Versosa, si Mayor Vico Soto, kapakanan ng tao talaga ang inuuna, hindi puro forma. Wala sa edad ng pagiging presidente, nasa hustong edad nga, wala namang pinakatandaan. Yan, yung mga nandyan, mga nakapwesto ngayon. Siya na talaga ang huling barahan ng Pilipinas. Kung di pa asap, tuluyan ng malulugmok ang ating bansa. Agree po ako dyan sa sinasabi ni Gardo Versosa. Kaya lang ang problema kasi, sa batas po, hindi pa po pwedeng tumakbong presidente si Vico Soto. At maging si Sandro Marcos. Imagine niyo mga kababayan Sandro Marcos, Vico Soto ang mamumuno sa ating bansa. Alam niyo, sigurado ako, ibang-iba ang magiging takbo ng ating bansa. Di ba sabi ni Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan? Sila po talaga ang kinakailangan natin. Sabi nga ni Tito Sen, ito mga kababayan. Okay. Meron po kasing gustong ipasang batas itong si Tito Sen. Sabi niya, ibaba ng edad ng presidente to 35. Tapos ibaba na natin ang edad ng mga senador sa 30. Okay? Bakit? Magagaling ang mga bata ngayon eh. Yan ang mga Gen Z, mga millennial. Magagaling eh. Ibigay na natin sa mga kabataan ng pagpapatakbo nitong bansa, baka puro matino pa ang mailagay natin. Sang-ayon ako dyan. At maging si Mark Gamboa, let's do this. Baka kinakailangan na natin pumili ng mga batang mga magagaling na maglilingkod sa ating bayan. Kasi wala na eh, corrupt na eh. Yung mga matatagalan niya sa politiko, mga traditional traditional politicians, corrupt na po yan. Wala na po nga pag-asa ang Pilipinas pag sila lagi ang nasa pwesto. Saka nakakita, nakakulong na, nakasuhan na ng plunder, nagnakaw sa kaban ng bayan pero nakapwesto. At ngayon, anong ginagawa? Nagpapasasa sa mga matataas na komite na binigay sa kanila ng kanilang tropa. Nakakala mo yung tropa nila matino, yung pala demonyo rin. So kinakailangan na natin na ibaba yung edad.
Isulong na yan. Para mabigyan ng pagkakataon, etong katulad ni Mayor Vico Soto at Sandro Marcos. Sa tingin ko mga kababayan, sila ang magbibigay ng magandang kinabukasan sa ating mga kababayan. Ha? Ibaba na. Sila na talaga ang nakikita natin pag-asa na lang ang huling barahan ng Pilipinas. Sino boboto nyo? Sara Duterte? Anak ng teteng. Anong gagawin niya ni Sara Duterte? Mas magaling pa si Sandro Marcos yan eh. Sa totoo lang. Tapos walang ginagawa. Biruin nyo ang kapal ng mukha. Sweldo ng sweldo. Biyahe ng biyahe. Mas marami pa siyang binyahe kaysa sa presidente. Tapos yung biyahe niya, wala namang ewan ko kung may naitulong ba sa ating bansa o nangangampanya na. Aga-aga nangangampanya. Ito mga kababayan ang kinakailangan natin. Vico Soto at Sandro Marcos. Sila po ang mga kinakailangan nating new breed of leaders. Si Vico Soto napatunayan niya na, kaya niya. Sandro Marcos ngayon ang tumatayong majority. Alam ko majority leader po dyan sa House of Representatives. At napakagaling magsalita. At sa ganyang edad, sa tingin ko, kapag nagtulungan itong dalawang ito, sigurado ako, biglang aangat ang Pilipinas. Tigilan na natin yung mga politiko na wala na po talaga. Wala na tayong pag-asa. Wala na ako nakikita dito sa mga nangyayaring investigasyon sa flood control. Marami po magtatakipan dyan. Sila rin yan eh. Si Joel Villanueva, kunyari may padrama-drama pa. May paiyak-iyak pa. Kunwari, na siya'y dismayado sa nangyari sa kanyang lugar sa Bulacan. Ang sabi niya, nakakalungkot. Nakakalungkot, ba't hindi mo ba alam? Hinintay mo pa si Ping Lacson na siya ang magbulgar ng mga katarantaduhan dyan sa lugar mo. Imposibleng hindi mo alam yan eh. Senator ka eh. Imposibleng hindi mo alam yan. Joel is Lord? Imposibleng hindi mo alam yan. Biroin mo, hinintay mo pa si Ping Lacson na ibulgar lahat ng mga ginagawa nyong pagnanakaw sa Kabanang Bayan dyan sa inyong lugar sa Bulacan. Hinintay nyo pa talaga si Ping Lacson? At nung inilabas si Ping Lacson, sabi ni Joel Villanueva, nakakalungkot. Nakakahiya. Naawa ako sa aking mga kababayan. Butik ka. Senador ka, imposibleng hindi mo alam yan. Buha ka ng namo. Napaka-plastic mo. Alam mo, sa mukha pa lang ni Joel is Lord habang nagsasalita, kitang-kita ko na hindi sincero eh. Opinion ko yan Bahala kayo sa opinion ninyo. Pero nakakita ko sa kanya na napaka-plastic na tao. Naturingan kang anak ng isang pastor. Alam ko pastor ka na rin kasi si Eddie Villanueva, bishop na yan eh. Ikaw pastor eh. Nangangaral ka ng salita ng Diyos tapos magdanakaw ka? Buisit. Kaya tama ito nga sinusulong ni Tito Sen. Tito Sen, sana po isulong nyo yan. Baba na natin para magkaroon ng pagkakataon naman itong ating mga magagaling na mga kabataang mga leader ng ating bansa. Katulad ni Mayor Vico Soto at ni Sandro Marcos. Nako mga kababayan, grabe kapag ito dalawa ay nagtandem. Sigurado napakaganda na mangyayari sa bansa natin. Sana po Lord, yun po yung panalangin namin. Sana po tulungan nyo naman yung bansa namin. Kawawa na po kami. Sobra pong dami na magnanakaw dito sa aming bansa. Tulungan nyo naman bansa namin. Nakakaawa na po. Kawawa po yung mga mga anak namin.
yung mga may iwan namin. Kasi yung mga politiko rito, mga magnanakaw eh. So, yun na, pagdadasal namin sa'yo, Lord, na ano, na yung bansa namin, ingatan mo. At, ito nga, sana matuloy na. Matuloy na to. Na magkaroon naman kami ng mga leader na talagang magmamahal sa aming bayan. Wala na po akong nakikitang pag-asa dito sa mga politiko namin. Sa Senado, sa Kongreso, sila-sila eh. Sila-sila yung nagnanakaw eh. Sila-sila yung mga nakipagkuntsabahan sa mga ahensya ng gobyerno para kumita itong mga putang inan to eh. Kakapal na mukha. Grabe. Kumikita na doon sa proyekto, may mga ghost projects pa. Sila-sila yan eh. Wala na akong ano eh. Hindi ko Kongreso, Senado, DPWH, contractor, sama-sama yan sila. Magkakakuntsaba yan sila. Kaya yung ginagawa nila dyan, yung mga inimbestigasyon, kalokohan yan. Pagtatakpan nila yung mga kampi nila, titirahin lang nila yung kalaban nila. Pero sila rin kasama dyan. Kumikita rin sila dyan. Si Joel Villanueva, si Marcoleta, di ba kinakasuhan niya sa pork barrel dati? Kung magsalita ngayon, kala mo kung sino, sobrang galing. Pero corrupt din naman. Kaya eto mga kababayan, ang mga leaders na kailangan natin. Mayor Vico Soto at Sandro Marcos. So sana po matuloy itong panukala ni Tito Sen at agree naman si Attorney Bueno diyan. Ayan actually post ito ni Attorney Rene Bueno. Amend the Constitution, we need young, incorruptible and dynamic leaders. Maraming ibang bansa kasama ng Estados Unidos sa may mas mababang edad na 35 years old para sa kanilang pinuno ng bansa. O sa Amerika pala, ganun eh. Ibaba na natin dito. Yung mga magnanakaw dyan na sobra-sobra na siguro. Hindi nyo naman madadala pag namatay kayo, mga hayop kayo eh. Hindi nyo madadala yan sa sa kabilang buhay. Yung mga ninakaw ninyo. So ibaba na lang. Ibaba na lang. Para sigurado tayo na hindi mapunta sa mga demonyong, mga corrupt na mga individual na puro sarili, ang iniisip, bulsa lang, pinayayaman. So ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.